Ang presidente po ng United Filipino Consumers and Commuters, makakasama natin si Ka-RJ Javellana. Ka-RJ, magandang gabi. Admar Villando, makakasama mo dito sa SMNI. Magandang gabi po at maraming salamat sa pagbubukas ng inyong programa sa United Filipino Consumers and Commuters. Magandang gabi po. Opo, parang di po ba pag December, dyan yung tayo, kumbaga peak na maraming pera ang mga Pilipino. So expect din natin Opo. yung mga negosyo, mag-hire din yan. Pero kabaliktaran lang Opo. nangyari na kapag tala tayo ng mas mataas na unemployment rate, pero ang kanila namang binabanggit ay dahil nga po dito sa construction at nasisisi pa yung controversial na flood control projects kasi nga parang nahinto na matapos nga pong mabulgar. Ano pong masasabi niyo po dito, KRJ? Una po sa lahat, mismo ang gobyerno ay inadmit na bumagal po ang ating ekonomiya. Ang ibig sabihin yan, kung bumagal ang ekonomiya natin, ang iba't ibang sektor ng ating lipunan ay naapektuhan. Isa sa pinakamatingkad na dahilan dyan ay yung tinatawag nating katiwalian o malalang korupsyon. Mismo po ang Pangulong Bongbong Marcos ay nagsabi na talagang matindi ang usapin ng korupsyon sa ating bansa, partikular dun sa Department of Public Works and Highways, itong flood control na gumulantang sa maraming Pilipino at lantarang talagang nakakagalit yung mga natuklasan niyan. At dahil dyan, ang sektor ng construction, lalong-lalo na po kahit dito sa pampublikong construction, ay naapektuhan ng matindi. Pero alam niyo po, taong 2011, may kukumpara, ito yung parang bumalik tayo ng taong 2011 dun sa impact na nangyari na ito. Ngayon ay 2026 na. Imagine, 2011, yung naging batayan ng pag-uurong, ng pagkabagal ng ating ekonomiya. Hindi po biro ito. Ito'y talagang dapat bigyang pansin ng ating mga economic managers, na mabigyan ito ng agarang solusyon. Isa na diyan yung sinasabi nating mga big fish sa ating lipunan na involved dun sa matinding katiwalian o yung pagwawaldas ng pera ng bayan. At dahil nga riyan, yung real value yung real na halaga ng piso natin, kahit bahagyan na nagkaroon ng tinatawag na aumento ngayon 2026 na naging 695 kung hindi po ako nagkakamali dito sa National Capital Region, yung inflation cost naman yan o yung real cost o real value ng pera nating mga Pilipino ay parang kinain din nung increase na yan. Siguro nasa 20% ng real value. Kung i-compute mo yung 695, kunin mo yung 20%, yan po yung tunay na halaga lang ng pera. O ibig sabihin, yung pera na yan lang ang pag pumunta ka ng grocery store, bumili ka sa tindahan, bumili ka sa ginamit mong pamasahe, o anumang klase ng movement ng paggalaw ng iyong pera, ay yan ang real value. Kaya kahit anong kayod ng mga Pilipino, kahit may trabaho siya, hindi garantiya yung may mga trabaho na nakakabuhay. Dagdag pa nga natin itong unemployment na ito. Opo, and nakikita nyo rin po ba, nabanggit nga na yung infrastructure natin, dahil nga doon sa scam, flood control scam, nakikita nilang dahilan, Ang isa sana makakatulong din is ito ring construction kasi nakita natin once na meron ka mga big ticket projects at sunod-sunod yung mga construction po ng infra, talagang nakakalikha ito ng mga trabaho.
Which, At ngayong panahon ba na ito, marami tayong ganon? alam mo, ang isang industrialisadong bansa ay kinakailangan may kaakibat yan ay sinasabayan niya ng infrastruktura. Ganon din yung ganon din yung agricultural na sektor. Kinakailangan na nasasabayan niya ng infrastruktura. Pero kung titingnan mo dun sa statistika na nilabas ng gobyerno, ang service sector lang natin ang pinakamalaki. Kahit itong manufacturing, nahuhuli siya. At lalo na itong agricultural sector natin, wala pong bansa sa mundo na naging matatag at naging maunlad nang hindi maayos ang kanilang sektor ng agrikultura, lalong-lalo na itong manufacturing sector o yung industrial sector. So yung kombinasyon na yan, may nagsasabi nga na yung mga manggagawa at magsasaka, pag kinumbine mo yung pwersa niyan, yan yung magpapatakbo ng ekonomiya natin. No? Hindi pwede yung vulnerableng sektor na may trabaho na nasa service sector. Kaya nasasabing vulnerable yan kasi marami po dyan, hindi naman po mga permanenteng manggagawa eh. Marami dyan, contractual lang. No? Makalipas ng 6 months, lumilipat sila. At dito sa service sector na ito, kapag ka nagkaroon ho ng halimbawa ng bagyo, nagkaroon po ng sakuna, yung service sector na yan ang isa sa mga natatamaan. Hindi katulad po sa sektor ng manufacturing, talagang tuloy-tuloy po yan. Na kung saan yung industrial sector na yan, dyan dapat talaga nakatuon yung ating pamahalaan at may say dapat ang gobyerno pagdating dun sa pagkontrol ng mga lilikhaing mga trabaho nito. Halimbawa na lang, gumalaw ang presyo ng petrolyo. Halos 100% na dependent ang Pilipinas sa mga inaangkat na supply ng petrolyo sa ating bansa. Dagdag pa natin dyan kapag nagkaroon ng mga digmaan o gera. Gulo halimbawa sa Iran, o wag na tayong lumayo, gulo rito sa Taiwan, saan pupulutin ang Republika ng Pilipinas? Paano tatakbo yung mga pabrika natin? Paano tatakbo yung ating mga sasakyan? Paano tatakbo yung kuryente, So napaka vulnerable ng ating buong ekonomiya dahil ang may kontrol ng ekonomiya natin ay nasa kamay lamang ng iilang mga tinatawag na oligarkong maimpluwensya sa ating ekonomiya. So, yan yung isang dapat na seryosong tignan ng ating gobyerno kung gusto niyang mapawi ang tinatawag nating unemployment at mapawi din yung kahirapan nating mga Pilipino. Kaya, very important po ang paparating na mga taon sa ating bansa, lalo na sa pagpili natin ng mga leader. Sapagkat natikman na po natin, nasubukan na natin, yung mga ibang mga nasa Kongreso o yung House of Representatives, yung mga nasa Senado, yung mga nandyan sa bureaucracia ngayon, natikman na po natin nakita na natin kung ano po yung output nila So, it's payback time sa 2028 na ang mga Pilipino ay talagang kinakailangan maging matalino para sa future ng ating ekonomiya, sa future po ng ating mga anak, sapagkat sila na po ang magmamana ng ekonomiyang binabanggit nito. Kung gusto natin ng isang nakabubuhay na sweldo, ang sabi nga po, 1,200 plus ang dapat na sinasabing living wage o yung nakabubuhay na sweldo. Magkano lang po ngayon? 695 sa Metro Manila o National Capital Region. Tumawid ka ng Cavite, 400 plus, 500 plus lang po yan ang sweldo. Lumayo ka ng konti, pumunta ka ng Bicol, lalo na sa Visayas o sa Mindanao, iba rin po ang rate ng sahod ng mga manggagawa. Hindi pa kasama dyan yung mga walang hanap buhay na sinasabi nga ngayon ay 4.4%. Pero tingin ko po mas mataas pa po ang bilang ng mga walang
hanap buhay at yung mga sinasabing may trabaho pero hindi naman nakabubuhay yung sweldo. Kaya dagdag na rin natin dyan, sa 10 pamilya, 7 po sa 10 pamilya ang wala pong ipon. Tatlo lang po yung meron sinasabing naiipon ng konti. Yung 7, ganun po kalaki ang wala pong pambangko, wala pong ipon, ano? So, yan po yung refleksyon ng katayuan ng ating mga manggagawa at ng buong ekonomiya natin ngayon. Meron pong mga nababanggit na kahit noon pa na mga panukala po, ka-RJ, na magkaroon ng pagbabago sa ating constitution, lalo na yung hindi na siya hihigpitan yung ownership ng mga negosyo dito sa ating bansa. Buksan ito para makalikha ng maraming mga trabaho rin, makakatulong kasi marami ng luluwagan kumbaga yung mga restrictions po natin. Tingin niyo po makakatulong po 'yon? Alam niyo po, merong pinirmahan na Republic Act. Ang title po niyan ay 10695 kung hindi ako nagkakamali, ano. Yung sinasabi po nila na 100% foreign ownership sa mga utilities except po sa tubig, except po sa pantalan. Pero yung ah, airlines, ano po, airports, pwede na po yan, 100% yan. Makakapasok na yung mga dayuhang korporasyon dito sa atin. So ano pong mangyayari niyan? Nitong nakarang linggo lamang, umattend po ako sa isang tinatawag na hearing sa Senado, yung Tourism National Development Plan. Just imagine, yung mismong sekretary o kalihim Frasco, sinabi niya, we lack regulations. Bakit niya nabanggit na we lack regulations? Ano po, pagdating sa tourism industry. Sapagkat yung tourism industry po natin, isa yan sa giya ng ating ekonomiya eh. Just imagine, yung mga Pilipino, kahit yung domestic tourism natin, napakahina. Bakit? Imbis na magbakasyon yung mga Pilipino o pumunta sa sabihin mo na sa isang beach resort, bibili na lang yan ng bigas yan, bibili na lang yan ng pagkain yan, ano? Dahil nga sa kalagayan ngayon, kahit pa hindi pa sabihin natin totally na pumasok na rito yung mga dayuhan, ano? Sa nangyayari ngayon, itong mga local oligarchs na siyang may hawak na monopolyo, nahihirapan na yung mga Pilipino. Lalo pa po, wala ring garantiya, kahit po dayuhan, ang pumasok dito, wala akong garantiya na ito'y magpapababa ng presyo ng mga bilihin. Ano po? Dahil nga, nasa free market economy ka eh. Yun yung binabanggit ni Secretary Prasco na regulasyon na kailangan para sa interes ng publiko na maprotektahan siya. So, kung walang mga ganyang regulasyon na magpoprotekta sa atin, bakit pa tayo nagkaroon ng gobyerno na tinatawag na para sa common good? Ano? Para magbigay ng serbisyo sa taong bayan. Pero yung serbisyo na ito, lahat po binibili. Ano po? So, sa utilities na lang po, talagang umiiyak ang karamihan. Mahal po ang presyo ng kuryente. Mahal po ang presyo ng tubig. Mahal din po ang presyo ng bigas. Ano po? Ang kulang na lang po na hindi nangyayari ay isusupot yung hangin at ibebenta mo siguro per kilo yung hangin sa tao. Yun na lang hindi nagagawa eh. So, nandiyan tayo sa ganyang sitwasyon ngayon. So, nakikita natin na ang future generation, medyo bleak yung future generation ng Republika ng Pilipinas. Kaya mas dapat na proteksyonan ng ating gobyerno, palakasin ng gobyerno yung kanyang estado, yung kanyang kalagayan, para ang ekonomiya niya ay mabalanse niya ngayon at magkaroon ng totoong kompetisyon. Paano makikipag-compete ang isang lokal na negosyanteng Pilipino kung mahal naman po ang lahat ng gastusin niya?
na binabayaran para makalikha ng isang produkto. Ano ba, isang produkto dito ginawa sa Pilipinas, samantalang huwag na tayong lumayo, halimbawa Vietnam. Paano ka makikipag-compete sa Vietnam kung ang gobyerno ng Vietnam ay sinasubsidize niya yung iba niyang produkto para ito ay ma-export niya sa ibang bansa. At yun ay makikipag-compete sa produktong Pilipino. Doon pa lamang yung isang negosyanteng Pilipino na gustong pumasok sa isang uh, market-driven na kalagayan, hindi yan tatagal kung ang PC niya ay napakaikli. Ano po? Doon papasok ngayon yung intervention ng gobyerno, paano niya poproteksyonan sa pamagitan ng isang regulasyon para yung mga Pilipino ay lumago yung kanyang ekonomiya at pag lumalago ang ekonomiya niya, dumadami po ang employment. Dumadami po ang mga manggagawa na pwedeng magtrabaho sa Pilipinas. Nakabaliktaran ngayon na ang engine ng economy natin ay yung remittances ng mga overseas Filipino workers na almost $40 billion, kung hindi ako nagkakamali, no? Ganun po kalaki yon, yung remittance na yon, na which is, yun ang engine ng economy ng Pilipinas. Paano ngayon kung alimbawa na lang, yung sa tunggalian ng China at ng mga leader sa Senado nitong nakaraan, di ba? Gusto nilang bigyan ng notice o paalisin yung mga kinatawan ng embahada ng China rito, pero binawi nila. Bakit nila binawi? Kasi maraming mga manggagawang Pilipino na nagtatrabaho sa China, kapag kayon ay lumala yung away, no? Imbis diplomasya ang pag-usapan, pag lumala yung sagutan na yan, mismo ang presidente nagsabi, no? At ang foreign affairs dapat maging diplomatiko tayo. Dahil nakikita nila ang impact niyan, no? Sa Pilipinas, kapag nawala yung relasyong ekonomiya o relasyong bilateral diyan sa China, ano? Ganun dapat tinitimbang hindi pwedeng padaskul-daskul tayo pabigla-bigla yung ating desisyon. Kaya dapat ang gobyerno natin, lalong-lalo na ngayong 2028, dapat ang iboboto ng mga Pilipino ay yung meron mga makabansang mga programa para palakasin ang ekonomiya, para dumami ang trabaho at malunasan ang kahirapan. So ang consumer base mo ngayon, pag pumunta ka sa mga pamilihan, halimbawa yung dala mong 1,000 pesos, baka isang malaking bag na grocery ang mabili mo. Hindi katulad ngayon, kapag namalengke ka, pumunta ka ng grocery, yung 1,000 pesos mo, baka supot nga lang ang kasya doon, no? Ang mabibilim ng value ng 1,000 pesos mo. So paano pagkakasya ng isang manggagawang Pilipino ang average na sahod mga 20,000? Pero marami diyan na mas mababa pa sa 20,000 na sahod, hanggang 45,000 pesos. So magkano po ang renta? Nangungupahan ka, magkano po? Paano kung meron ka pang baby na kailangan ng gatas na maiinom? Magkano ang halaga ng gatas? Tapos meron kang anak na nag-aaral, kailangan mamasahe, pupunta ng paaralan, bibili ng mga gamit niya sa paaralan. Ang cost ng education napakamahal. Ngayon, mamamasahe si tatay para pumasok sa pabrika. Magkano halaga ng tricycle? Lalabas siya sa highway, magkano ang presyo ng bus? Magkano ang presyo dyan sa mga iba pang mga, kung ayaw mong malate, kukuha ka ng motorsiklo, mag-aangkas ka, ang taas din naman ng singil. O doon sa mga may kaya, mag-grab ka, yung sahod mo, kinain na doon sa transportation. Pagpunta mo ng trabaho, kakain ka rin doon, magmimerienda ka. Yung iba baka naninigarilyo pa, tapos uuwi ka na naman. So yun yung buhay ng isang manggagawang Pilipino na hindi niya maintindihan paano niya pagkakasyahin yung kanyang sahod
ang liit na ng sahod niya, pero ang inflasyon, sobrang bilis. So yung real value ng piso natin, yan ang real challenge sa 2028. Paano isasalba ang Republika ng Pilipinas pagdating sa ekonomiya? Dahil importante po na karapatan ng bawat Pilipino na mabuhay po ng marangal. Karapatan ng bawat Pilipino na mabuhay ng malusog. Anytime na magkasakit ang isang Pilipino, hindi siya matatakot na pumunta ng ospital kasi meron siyang mabubunot sa kanyang wallet o yung kanyang PhilHealth ay talagang mapapakinabangan niya. Mga ganun po ba, no? Sa ibang bansa nga po, di po ba? Yung mga manggagawa nila, binibigyan ng isang buwang pagkakataon na magbakasyon na sagot ng gobyerno o sagot ng kanilang kumpanya. Ayon sa gusto nila, dapat magbakasyon sila. May mga ganyang bansa. Dito sa Pilipinas, naghahanap ka pa ng extra work. Dahil yung 8 hours work mo, hindi sapat yung sahod. So naghahanap ka pa ng mga 4 hours o maybe 6 hours, no? Kaya bago makauwi ang isang nanay at tatay sa kanyang bahay, pagod na pagod na. Magsasaing pa yan, magluluto pa yan, o maglalaba pa yan. No? So, yan yung kalagayan natin. So, hindi ko maatim talaga bakit may mga leader tayo sa ating bansa na hindi ba ito maintindihan ng ating mga economic managers? Bakit tuloy-tuloy yung kanilang mga economic policies na deregulation, no? Liberalization, privatization, nakita naman natin, kahit simula pa noong 1986, yung sinasabing peking revolusyong EDSA, anong idinulot niyan sa ekonomiya natin? Hanggang ngayon, mula 1986 hanggang ngayon, ang mga Pilipino ay hikaos pa rin ang kanilang buhay, no? Hikaos pa rin sila. Opo. So, kinakailangan mag-real talk po talaga, no? So, hindi po ito pangungutya sa ating gobyerno, kung hindi, ito po'y hamon ng United Filipino Consumers and Commuters sa lahat ng mga Pilipino na may pagmamahal sa inang bayan. Magsama-sama tayo. Paano natin likahin ang isang makabansang ekonomiya na maglilingkod para sa Pilipino? Una sa lahat, siyempre hindi sa mga dayuhan. Dapat unahin natin ang bansa natin, hindi po sa dayuhan. Ano po? Pag malakas ang ating ekonomiya, then doon tayo pwedeng makipag-compete. Yung sinasabi nating free market, yun yung pagkakataon na. Pero ngayon, marami po mga nagsasarang mga pabrika dahil hirap nga po sila mag-compete at nag-iiba sila ng forma ng negosyo. At karamihan pumupunta ng service sector. Kaya tignan mo ang manufacturing sector, marami dyan na pumunta na sa service sector. Ano po? Kahit sa agriculture, dahil binuksan ng masyadong liberalize yung ating agrikultura, ayan po, puro importasyon tayo. No? Halos lahat po ng mga pangunahing gamit natin ay ang mga sangkap niyan ay hindi na ho nililikha rito sa atin, galing na ho sa labas. Opo. Ano po? Opo. Ka-RJ, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi po. Sa ulitin po, ingat po kayo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa SMNI at again, mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat. Ang pinuno ng United Filipino Consumers and Commuters, ka-RJ Avellana Jr., ang atin pong nakasama nga po mga kapartner. Kaugnay nga po dito po sa naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA po na pagbaba or pagtaas ng bilang po ng mga walang trabaho nitong nakalipas na buwan ng Disyembre.